Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Danny o si Kuya Danny. Ako po ay isa sa bumubuo ng Sipag Ministry o yung pong tinatawag nating Simula ng Pag-asa. Ako po at ang aking pong mga kasama ay naniniwala na ang bawat tao, ang bawat isa ay mayroong pag-asa. So maaari po bang sabihin ninyo sa inyong katabi na may pag-asa ka pa? Okay, ngayon po, bago po ako magsimula, nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking pong pamilya. Ako po ay biniyayaan ng Diyos ng isang napakabait at napakagandang asawa. Ang pangalan po niya ay si Don. At kami pong mag-asawa ay biniyayaan ng Diyos ng 3 pong mga anak. Ang panganay ko pong anak, ang pangalan niya po ay si JV. Siya po ay 25 taong gulang na. Siya po ay nagtatrabaho. At ang pangalawa ko pong anak ay si Renzo. Siya po ay 19 years old at nag-aaral po ngayon sa koleyo. At ang aking pong bunsong anak ay si Eliana. Siya po ay 12 years old. So ito po ang aking pamilya. Ngayon po, naniniwala ako na karamihan sa inyo, okay, ay sumuporta o bumoto sa ating Pangulong Digong. Ang Pangulong Digong po ay naluklok sa kanyang posisyon bilang presidente ng Pilipinas dahil po sa kanyang pangako. Ano po ba ang pinangako ni Mayor Digong? Hindi po ba't yun ang tinatawag nating change is what? Change is coming. At marami pong mga tao ang nagnanais ng pagbabago sa bansang Pilipinas. At isa po sa pinangako ng ating Presidenteng Digong ay ang paglinis ng problema sa droga. Okay? Kaya naman po, ang unang-unang ginawa ng ating Presidente nung siya po'y maluklok bilang Pangulo, ay siya po'y nagdeklara ng ng all-out war against what? Against illegal drugs. Why is that? Dahil ang Pangulo po ay naniniwala na ang droga, anumang uri ng droga, ito po'y salot or anay ng lipunan. Bakit po tinatawag na salot or anay ng lipunan? Dahil po ang droga ay nagiging dahilan ng pagkasira daw ng pagkasira ng buhay, pagkasira ng kalusugan, pagkasira ng ating pisikal na pangangatawan. At hindi nyo po na itatanong, ako po ay naging dependent din po sa iba't ibang klaseng droga. Nagsimula po akong gumamit ng droga nung ako po ay 11 taon. Nagsimula po akong humithit ng marijuana. Hanggang sa ako naman po ay nagsimula ng uminom nung po mga cough syrup. Hanggang sa ako po ay tuluyan ng malulong doon po sa tinatawag nating shabu. At maniwala man kahit hindi, ito pong itsura po na ito. Dumating po ang panahon at pagkakataon na ako po ay pumayat din, yung pong tinatawag nating humpak na humpak ang itsura. So hindi lamang po pagkasira ng pisikal na pangangatawan, pagkasira ng buhay, nagiging dahilan din po ito ng pagkasira ng pagkasira ng kinabukasan. Siyempre kapag ikaw ay nakulong, at hindi lamang ikaw, kung ikaw ay merong asawa, at lalo at merong kang mga anak, hindi lang kinabukasan mo ang masisira, kung hindi maging kinabukasan ng iyong magiging o ng iyong mga anak. At kapag nasira ang ating buhay, nasira ang ating kinabukasan, nagiging dahilan ito ng pagkasira ng pamilya. Hindi lang sa mga nakukulong. Karamihan sa mga nagkakaroon o nalululong sa bisyo ay naapektuhan at nasisira ang kanilang pamilya. At kapag nasira na ang pamilya, ito'y nagiging dahilan ng pagkasira maging ng komunidad. Dahil kapag nasira ang komunidad, dito nagsisimula ang mas marami pang problema. Gaya ng problema sa kriminalidad. At alam natin na marami tayong nababalitaan na maraming mga taong namamatay or pinapaslang dahil sa pagkakalulong sa droga. Kagaya na lang ng babaeng ito. Napakaganda sana ng kanyang kinabukasan. Okay? Ang pangalan niya po ay si Cyrus. Nang siya po ay maengkwentro, itong taong ito na umamin na dahil sa pagkakalulong sa droga, napatay niya po si Cyrus. So that's one of the problems. At hindi lamang po yan, meron pang mas mga nakakapangilabot na mga krimen na dahilan ng pagkakalulong sa droga, gaya na lang po ng ina na ito, na pinatay or napatay niya ang sarili niyang anak. Ilang taon po? 3 taong gulang dahil po sa pagiging lango o lulong sa shabu. Okay? Ngayon po, okay? Hindi lamang po pagkasira ng komunidad, hindi lamang po pagkasira ng buhay, maging pagkasira ng buong
Bayan. Dahil alam naman po natin na maging ang Pangulo ay pinangalanan niya yung mga tinatawag na opisyal na dapat sana ay tumutulong sa pagbabago at paglinis ng problema ng bansa. Pero ito po mga opisyal na ito ang nagiging dahilan. Kaya po lalong lumalala at lumalaganap ang problema ng droga sa Pilipinas. That's why yung pong panawagan ng Pangulo, yung pong kanyang deklarasyon ng all-out war against illegal drugs, meron po siyang simpleng panawagan. Ano po yun? Yung pong kanyang sinabing surrender or what? Surrender or die. Sa palagay po ninyo, naging epektibo ba yung kanyang panawagan ng surrender or die? Of course, dahil po sa kanyang sinabing surrender or die, marami pong mga pinagbabawal na droga ang nasamsam. Okay? Hindi lamang po mga drogang nasasamsam, kung hindi maging mga personalidad or individual na naaresto or nahuli dahil po sa pagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. At hindi lamang po mga nahuhuli at nasasamsam na mga droga, alam na alam po natin, halos araw-araw nababalitaan natin na marami hindi lang nagtutulak, kung hindi maging yung mga hindi tumitigil sa paggamit ng bisyo or ng shabu ay namamatay or napapatay. Ang tanong ho, anong naging epekto? Dahil sa dami, libong mga taong napatay, ano pong naging epekto nito sa ating buong bansa? Hindi ho ba't marami ang nagsisuko? Hindi ho ba dumating ang panahon na halos araw-araw ay libo-libong sumusuko, babae o lalaki, sumusuko sa barangay at maging sa kapulisan? Ito po ang problema natin. Kapag tayo po ay hindi nakiisa, hindi nag-cooperate doon po sa panawagan or kampanya ng ating Pangulo, alam niyo po ang magiging problema natin, maging ang mga puninarya. Ngayon po, in fact, marami na ang nagrireklamo dahil maraming katawan o bangkay ang hindi natutubos sa puninarya. At hindi lamang po puninarya, maging ospital ay nagkakaproblema, maging ang mga libingan ay magkakaproblema na sa dami ng mga ililibing at hindi lamang po libingan, maging ang mga rehab centers po natin ay wala ng paglagyan doon sa mga sumusuko at alam na alam po natin na ang ating mga kulungan kahit saang lugar sa bansa ay nag-uumapaw na po sa mga preso. Pero meron po tayong magandang katanungan. Ang tanong, droga ba ang ugat ng problema ng ating bansa? At isa pang katanungan na maganda hong pag-isipan nating mabuti. Ano pong katanungan ito? Talaga bang sapat na ang kulungan o ang rehab centers or talaga bang kamatayan ang magpapatigil sa problema ng ating bansa patungkol sa droga? Isa pa hong magandang katanungan ang ating pag-isipan. At naniniwala ako na marami sa atin, meron tayong kakilala na nakulong sa rehab, lumabas, bumalik ulit. Meron tayong kakilalang nakulong sa kulungan, lumabas at bumalik ulit. Ang tanong, bakit sila nagpapabalik-balik? Saan nga ba nag-uugat ang ating mga problema? Ngayon po, bago nating sagutin yung katanungan yan, nais ko muna pong panoorin natin ang videong ito. Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway. When suddenly, men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Ano po sa palagay ninyo ang naging dahilan ng pagguho o pagkulaps ng gusali? At
alam ko po na karamihan sa atin, sasagutin natin ay dahil saan? Dahil sa mahinang pundasyon. Tama po tayo. Ano nangyari? Dahil sa mahinang pundasyon ng gusali, naapektuhan hindi lang yung buong building, kung hindi naapektuhan yung mga kalapit na building at yung mga naninirahan doon sa building na iyon. Ano pong ibig sabihin? Ano pong koneksyon nito sa ating pinag-uusapan? Ganon din po ang karamihan sa ating mga pamilya ngayon. Mahina din ang pundasyon. Alam po ba ninyo na kung gusto mong maging isang doktor, it will take you 8 to 9 years, 8 hanggang 9 na taon para makapagtapos ka sa pagiging isang doktor. Kung gusto mong maging abogado, ganun din, 8 hanggang 9 na taon para ikaw ay maging isang ganap na abogado. At kung gusto mong maging enhinyero, it will take you 5 years. Kung gusto mong maging nurse or teacher, 4 years. Ang tanong po, itong mga taong ito na nag-aral ng napakahabang panahon, hanggang kailan po sila magtatrabaho? Hindi po ba't normal sa tao na pag edad mo ng 60 or 60 at o kaya ay 65, ikaw ay magre-retiro na. Pero ang pag-aasawa, hindi po kagaya ng pagtatrabaho na mayroong panahon ng pagre-retiro. Ito po ang pinakamalungkot at nakakatakot. Yung pag-aaralan mo ng napakahabang panahon, magre-retiro ka pagdating mo ng edad 60. Pero ang pag-aasawa na habang panahon, hindi lubos na paghahandaan. Alam po ba ninyo na sa panahon ngayon, ang pag-aasawa ay parang pagbili na lang ng buy and sell o yung lumang kotse. Ibig sabihin, road test muna bago binibili. Ano pong ibig sabihin? Hindi po ba't marami ngayon ang nagsasama na buntis na kaya nagsasama? Ano pong magiging epekto nito? Kapag ganon ang sitwasyon o pamamaraan natin ng pagsasama bilang isang pamilya, kagaya rin po ng isang gusali, mawawasak din ang ating pamilya. Bakit? Hindi na paghahandaan ang pagiging magulang at hindi na paghahandaan ang pagiging maayos or mainam na asawa. Ang tanong ko po, ano sa palagay ninyo ang maaaring mangyari sa ibang prutas na matino kapag ito po'y nasamaan ng isang bulok? Tama po kayo. Anong mangyayari? Hindi ba't sa kalaunan ay masisira din ang mga matitinong mga prutas? Alam po ba ninyo na maraming pamilya ang ganyan? Kapag bulok ang lalaki, nahahawa at nabubulok din ang babae. Dahil nagiging bulok ang mga magulang, ang mga anak ay nabubulok din. Alam po ba ninyo na maraming mga kulungan ang magkasama ang mag-asawa? May mga kulungan na kasama ng asawa, maging ang kanilang mga anak. Marami pong rehab centers na magkakasama ang magkakapatid. Naintindihan po natin, nauunawaan po natin kung anong epekto kapag merong isang taong may diferensya, nahahawa po niya ang kanyang pamilya. Ngayon po, meron kayo dyan, tinatawag po nating family tree. Okay? Binigyan po kayo ng papel na ganito. Ito pong family na ito, ano pong ating gagawin? Ang gagawin lamang po natin, okay, ay sasagutan po natin. Lalagyan po natin yung mga empty boxes. Ang gagawin po natin, sasagutin po natin ang tanong na ito. Ilan mula sa padrino ng tatay at nanay ninyo, mula sa lolo, ang hiwalay, nasa bisyo, nakulong, bayolente o maayos? Naintindihan po ba natin gagawin? Isusulat nyo lang po, lolo't lola mo, tapos po yung mga anak ng lolo't lola at ano pong mga nangyari sa mga anak ng lolo't lola at mga naging anak nila. So para maintindihan po natin, ako po ay meron ding family tree, sarili. Okay? So inumpisahan po natin yon. Ito po ang aking tatay. Walaan po ninyo kung saan ako dyan. Siyempre, ito po. Ako sa palagay ko ang isa sa pinakabatang naging model ng San Miguel. Okay? Ngayon, at a very young age, ako po ay umiinom na. Bakit po? Dahil yan ang nakikita ko sa aking tatay. Pero maganda ho ganito. Umpisahan po muna natin doon sa tinatawag na family tree. Okay? So gumawa po ako ng aming sariling family tree, okay, bilang isang urkwiko. Ngayon, sa aking pagtatanong sa mga kapatid ko, sa mga tsuhin at tiyahin, at maging sa nanay ko, tinanong ko yung tungkol sa aking lolo, yung tatay po ng aking tatay. Okay? So, ang lolo ko, na aking pong natuklasan, na ang lolo ko
medyo may pagkapilyo. In fact, isa po yata siya sa nag-compose ng kanta ni Julio Iglesias na tinatawag ng To All the Girls I've Loved Before. Bakit po? Dahil ang lolo ko, according sa nanay ko, ay nagkaroon po ng anak sa 6 na babae. Okay? So, yun po ang pagkakaalam namin. Nagkaroon ng lolo ko ng anak sa, ilan daw po? 6 na babae. At yung pong 6 na babae na naanakan niya, yun po ay nagkaroon siya ng ilan pong anak. Nagkaroon po siya ng humigit kumulang na mga 30 or 33 na mga anak. And of course, doon po sa 33 na anak ng lolo ko, alam niyo po, parang isang barangay. Ang lolo ko, kung tumakbong kapitan, landslide. Okay? So isa po dyan, ang anak ng lolo ko ay daddy ko. Okay? So ang tatay ko, puntahan naman natin ang tatay ko. Kung mapapansin ninyo, yun pong larawan na ginamit ko sa tatay ko, medyo malaki ang puso. Dahil po yan ang sinabi ng tatay ko. Nung tanungin ko siya, sabi ko, Dad, bakit ba hanggang ngayon, anak ka pa ng anak ako? Yung mga nagiging anak mo, kaedad na ng mga anak ko. Ang sagot ng tatay ko sa akin, anong magagawa ko? Meron akong sakit. So sabi ko, hindi ko alam na may sakit ka. Ano pong sakit ninyo? Meron akong enlargement of the heart. Ibig sabihin ng tatay ko, lumalaki daw ang kanyang puso at kasya lahat ng babae. So kagaya rin po ng lolo ko, ang tatay ko ay nagkaroon din ng maraming babae. At yung pong maraming babae na yon, kagaya rin ng tatay niya, 6 ang naanakan ng tatay ko. At sa 6 po na babae niyan, ang pagkakaalam po namin, sa una, nagkaroon siya ng 3 anak. Ito pong 2 sa anak ng daddy kong babae na kapatid ko, 2 sa kanila ay hiwalay. Yung kapatid kong isang lalaki, subalit 3 sila. 3 po sila ay gumamit, okay? O napunta rin ho sa bisyo, nagdroga din. Sumunod po sa kanilang 3 ay kami naman. 5 kami. Yung panganay ko hong lalaki, nagbisyo. Okay? Yung pangalawa ko hong babae, hiwalay sa asawa. Yung sumunod ko pong kapatid, o yung sunod na kong kapatid na lalaki, nagkaroon ng anak sa ibang babae at siya rin po ay nagbisyo at sumunod po ako. Ako po ay nagbisyo at naglabas-pasok sa kulungan. Okay? So ngayon, meron akong bunsong kapatid. Sumunod po, meron akong isa pang kapatid na halos kaedad. Okay? Magkaedad po itong kapatid ko na ito at saka yung panganay ko. Itong kapatid ko na ito na isa ay ilang beses na rin pong nahiwalay sa kanyang asawa. Hindi lamang po yan. Nagkaroon pa ang tatay ko ng 2 pang anak na yung isa hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng bisyo at sumunod nagkaroon pa ako ng isang kapatid at nagkaroon pa ng 2. So in other words, ang kilala po namin at ang pagkakaalam po namin, kagaya ng lolo ko, ang daddy ko ay nagkaroon din ng maraming anak. Ang alam namin ay mga 14. So anong nangyari? Doon po sa ginawa kong family tree, doon ko nakita kung gaano kadispalinghado ang aming pamilya. Dito ko nakita na magmula sa aking lolo, sa mga anak, at nung mapunta po sa tatay ko at sa amin, makikita po natin na sobrang problemado yung aming pamilya. Kaya doon sa inyo pong family tree, habang ginagawa po ninyo yan, madidiscover ninyo kung anong klaseng lineage, anong klaseng lahi ang ating pong mga sinusundan at maari pang sumunod po sa atin. Okay? Ngayon, kung nakita natin na malaki ang diferensya ng ating pong mga pamilya, o para pong bahay na merong diferensya, ang tanong, kung sira ang ating pamilya, kung sira ang ating tahanan, paano tayo magsisimulang muli? Paano natin muling maayos ang nakita nating talaga namang pong merong diferensya? Maganda ang gawin natin para maunawaan natin, kinakailangan nung mag-umpisa tayong unawain ano ba ang disenyo ng Diyos sa ating pamilya. Maganda po ba yun? So tingnan po natin, ano ba ang disenyo ng Diyos sa ating pamilya? Kung babasahin po natin sa aklat ng Genesis or Genesis chapter 1, verses 27 to 28, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? Sabay-sabay po. Go! Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanino pong kaanyuan, larawan. Ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na ano raw po? Tandaan po natin, napakahalaga nito, na isang lalaki at isa raw pong babae. Hindi po sinabi diyang isang lalaki at isang lalaki pa. Hindi rin po sinabing isang babae at isang babae pa dahil sa nilalang po ng Diyos nito, dito po nagsimula yung tinatawag nating pamilya. Naintindihan po natin. Hindi po pwedeng dumami.
kapag ka ang nilalang ng Diyos ay parehong lalaki at hindi din pwedeng dumami kapag ka ang nilalang ay parehong babae. At napakahalaga po dahil dun sa sinabing lumalang ng isang lalaki at lumalang ng isang babae, yung pong kautusan, ano pong sinabi ng Diyos doon po sa verse 28. At sila'y pinagpala niya, yung lalaki at yung babae. Sinabi niya, ano pong sinabi ng Diyos? Ano pong kautusan? Na magpakarami kayo, okay? At punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo raw po ay mamahala. So may dalawa pong bagay na sinabi. Ang sabi po, magpakarami at saka mamahala. Puntahan muna po natin yung sinabing mamahala. Ano bang ibig sabihin ng pamamahala? Hindi ho ba't kapag sinabing ikaw ay mamahala, ang responsibilidad mo ay magbigay ng Magbigay ng kaayusan. Sumunod, ikaw ay magbigay ng kaginawaan. At ikaw ay magbigay pa ng ng kapayapaan. At ikaw ay magbigay daw ng ng kasiglahan. So, dalawang sinabi ng Panginoon, magpakarami ka at mamahala. Ang tanong po, para sa ating lahat, pagdating sa utos ng pagpapakarami, nagampanan ba natin? Alam nyo, hindi natin kinakailangan sagutin dahil expert tayo pagdating sa pagpapakarami. In fact, marami po sa atin sobra-sobra pagdating po sa pagpapakarami. Pero dito po sa pangalawang sinabi na tayo daw po ay dapat dapat mamahala. Dito karamihan po ng pamilya, okay, ay nagkaroon ng pagkukulang o problema. Ngayon, dito natin makikita o mauunawaan. Dahil po sa ating kapabayaan, dahil po sa hindi natin pagsunod, pagdating po sa utos ng pamamahala, kaya po nagkakaproblema ang maraming mga pamilya. Ang tanong po, bakit hindi natin naipamuhay yung disenyo ng Diyos sa ating pamilya, lalo na po yung kautusan pagdating sa pamamahala? Alam po ba ninyo ang kasagutan? Ang problema po natin, kaya hindi natin naintindihan ang disenyo ng Diyos dahil po hindi tayo konektado. Kanino? Hindi tayo konektado sa Diyos. Sa totoo lang po, sinasabi natin na ang Pilipinas ay Christian nation. I'm telling you, hindi po tayo Christian nation. Tayo po ay relihiyoso, pero hindi po tayo tunay na makadiyos. Bakit po? Dahil nga hindi tayo konektado sa ating pong Diyos Ama. Ano pong ibig sabihin? Dahil po meron pong hadlang. Meron pong mga nagiging daan o dahilan kung bakit hindi tayo nakakakonekta sa ating Diyos. Ano po yan? Yun po ang tinatawag na Ang tawag po dyan ay Ang tawag ay kasalanan. Ano po ibig sabihin? Sa aklat po ng Roma, chapter 3, verse 23. Maaari po bang basahin natin ng sabay-sabay? Go! Sapagkat ang lahat ay ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ilan daw po ang nagkasala? Ilan daw po? Lahat. Nung po bang sinabing lahat ay nagkasala, kasama po ba ako ron? Okay? Yes, kasama ako. So pwede po bang paalala ninyo sa akin, Kuya Danny, makasalanan ka. Salamat, alam kong makasalanan ako. Nung sinabi po bang ang lahat ay nagkasala, kasama po ba kayo ron? Salamat sa inyong pag-amin. Pwede po bang sabihin natin na ako ay makasalanan? Sabihin niyo po, ako ay makasalanan. Nung sinabi pong lahat, sinabi niyong kasama ko at sinabi ninyo at inamin ninyong kasama kayo. Ang tanong, tignan niyo po yung katabi ninyo, makasalanan din po ba yan? So pwede bang sabihin niyo sa kanya, makasalanan ka rin? So ano pong katotohanan? Na lahat tayo ay nagkasala. Ngayon kinakailangan nating maunawaan na napakaganda ng disenyo ng Diyos sa pamilya. In fact, maganda ho ang plano ng Diyos sa bawat pamilya. Okay? Ngayon bakit hindi natin nai-enjoy? Bakit hindi natin nai-experiensa yung sinasabing magandang plano ng Diyos sa ating pamilya? Yun po ang problema natin. Sa kagustuhan man o gustuhin man ng Diyos, nabigyan ng pagpapalat, kaayusan ng pamilya natin, kanya lang anong sinasabi sa Isaias. Isaiah chapter 59 verses 1 to 2. Basahin nga po natin. Tignan ninyo si Yahweh o ang Diyos. Ano raw po? Ang Diyos o si Yahweh ay meron daw kakayanan
upang iligtas ka, kakayanan upang tulungan tayo, kakayanan para tugunan ang ating mga suliranin o tinatawag na mga problema. At isa pang sinabi rito, hindi sa bingi. Kanya lang hindi ibig sabihin na tayo nagdarasal kahit magdasal ka pang buong araw. Okay? Ang sabi rito, hindi siya bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing o inyong dalangin. Ito pong naging problema. Dahil sa verse 2, anong sabi rito? Ang masasama ninyong mga gawa. Okay? Ang masamang gawa, ano raw po nangyari? Ang naging dahilan ng pagkawalay ninyo, kanino? Sa Diyos. Ibig sabihin, dahil daw po saan? Dahil daw po sa ating mga nagagawang kasalanan. Dahil nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi natin siya or hindi niya tayo marinig o dinidinig. Sa katotohanan po, ito ang ating sitwasyon or kondisyon. Ano po yun? Tayo po ay mga ligaw. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, ikaw ay ligaw. Tayo ay ligaw. Ano po ibig sabihin ng tayo po ay ligaw? Ibig sabihin po, mali ang ating direksyon. Ito pong problema natin. Alam po ba ninyo na by nature, tayong mga tao ay medyo may kayabangan? Ano pong ibig sabihin? Kung nagmamaneho ka, kahit alam mong ligaw ka na at sinasabi ng kasama mong medyo naliligaw na tayo, anong sinasabi natin? Hindi, alam ko ito. Until such time na medyo malayo na yung nararating mo at saka mo lang aaminin na ikaw ay ligaw. Ano pa ibig sabihin? Hindi ba't marami kapag sinabi mong, uy, alcoholic ka na. Uy, lasenggo ka na. Anong isasagot sa'yo? Hindi ako lasenggo, umiinom lang ako. Ito pa maganda. Hindi ba't kapag tinanong natin yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, yung tinatawag nating addict, tanongin mo, addict ka. Anong sasagot sa'yo? Hindi ako addict. Gumagamit lang ako. So, ganyan po ang problema natin. Dahil hindi tayo marunong umamin, dahil hindi tayo konektado sa Diyos, tayo po ay mga ligaw. Ang tanong po ngayon, ano ba ang dapat nating gawin kung tayo ay naliligaw? Hindi ba't pagligaw ka, magtanong ka? So, kapag tayo po ay naliligaw, kinakailangan po tayong Kinakailangan tayong kumonsulta saan? Doon po sa tinatawag na mapa. Okay? Ngayon, kung tayo ay may mapa, paano ba natin malalaman ang disenyo at direksyon ng Diyos para sa ating pamilya at paano ba tayo makapagsisimula? Alam po ninyo, karamihan sa atin ay meron tayong tinatawag na gadgets o lalo yung cellphone. Ang cellphone, para po ma-enjoy natin yung tinatawag na features, kinakailangan po nating konsultahin yung tinatawag na manual. Sa TV, kailangan mo ng manual. Sa laptop, kinakailangan nating basahin ang manual. Pero kung ito po ay komplikado, naiisip po ba natin na mas komplikado ang ating mga buhay? Ngayon, kung mas komplikado ang ating buhay, tayo rin po ay merong tinatawag na manual. Yung manual of life o yung pong tinatawag nating Biblia or Bible. Ang Bible na po, ito raw po ay the basic instructions before what? Before leaving earth. May ibinigay po na manual ang Diyos. Lahat po ng katanungan at lahat po ng kinakailangan natin na gabay ay nasa Biblia. In other words, kung gusto po nating malaman ang disenyo at direksyon ng Diyos para sa atin, kung nais nating magkaroon ng kapayapaan, kung nais nating maging maayos ang ating pamilya, hindi ho ba't nararapat lang na humingi tayo ng gabay doon po sa manual ng ating buhay, gabay ng salita ng Diyos. Gaano ho ba kaimportante ang paghingi ng gabay doon po sa tinatawag na salita ng Diyos? Doon po sa 2 Timoteo, chapter 3, verse 16. Basahin po natin. Ang lahat ng kasulatan, ang buong Biblia ay kinasihan ng Diyos at, nagagamit. Ibig sabihin, helpful, makakatulong para sa atin. Ito'y magagamit para saan? Una, magagamit ito sa pagtuturo ng ng katotohanan. Pangalawa, pagtatama saan? Pagtatama sa maling katuruan. Ano pa? Pangatlo, ang sabi rito ay pagtutuwid saan? Pagtutuwid sa likong gawain. At pang-apat, ito yung maganda, ito ay magagamit sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay.
kinakailangan pong makita natin. Yung pong sinasabing para sa matuwid na pamumuhay, marami po sa atin, liko ang direksyon, liko ang pamumuhay. That's why napakahalaga po na tayo po'y muling bumalik at sumangguni doon po sa aklat or manual ng ating buhay. Humingi po tayo ng gabay sa salita ng Diyos. Sabihin po natin, gabay ng salita ng Diyos. Pangalawa, kung importante po at mahalaga sa atin ang pamilya, at narito ngayon tayo, dahil gusto nating magkaroon ng kaayusan, ng pagbabago, at muling mabuo ang ating pamilya, kinakailangan ang bawat miyembro ng pamilya ay magdesisyon na bigyan ng bigyan ng oras para sa isa't isa. Sabihin po natin, oras sa isa't isa upang upang sa pagbibigay ng oras, kinakailangan po tayo bilang isang pamilya ay makapag-usap. Napakahalaga po sa mag-asawa ang nag-uusap. Napakahalaga po sa magulang at anak ang nag-uusap. Mahalaga rin sa magkakapatid ang nag-uusap. Hindi lamang ang pag-uusap. Importante rin na sa pagbibigay natin ng oras ay magbigay tayo ng oras para patibayin. I-encourage natin, palakasin natin ang bawat isa. Ang nakakalungkot, yung pong oras ng pamilya, imbis na pagpapatibay, winawasak natin ang pagkatao, winawasak natin ang damdamin ng bawat isa. Ano pa? Kinakailangan ng oras para ipaalala natin yung mga hindi dapat gawin. Ipaalala natin na maaring ma-involve tayo sa mga gawain na hindi nakakatulong sa atin. Ano pa? Kinakailangan magkaroon ng oras para pahalagahan. Iparamdam na nagmamalasakit tayo sa bawat isa at bigyan natin ng panahon, yung po magtawanan, yung po magkaroon ng kasiyahan sa tamang pamamaraan ang isang pamilya at napaka-importante po na ipadama natin ang pag-ibig natin sa ating pamilya. Oras para mag-ibigan. At napakahalaga po nito, kung importante ang paghingi ng gabay, ayon po sa salita ng Diyos, yung pong salita ng Diyos ay hindi lang pang isang tao. Hindi lang pang isang miyembro ng pamilya kung hindi magkaroon ng oras para sa isa't isa upang ang buong pamilya ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ito po yung isang malaking tulong sa aming pamilya. Linggo-linggo po, ako at ang aking mga anak, kami po'y sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. At ang maganda rito, kapag meron tayong oras para mag-aral ng salita ng Diyos, lahat pong ito ay kasunod na rin. So, oras para sa isa't isa. Ngayon, ano po sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit nagsisisuko ang maraming mga tao? Yan po ba ay dala ng kanilang pagsisisi? Yan po ba ay talagang voluntaryo na naisip nila na gusto na nilang magbago? O isa ho sa malaking dahilan na kaya po nagsisisuko ang mga tao ay dahil po sa takot na dahil sa takot na sila ay mapatay. Totoo po ba yun? So tanungin niyo po yung katabi ninyo, bakit ka ba sumuko? Hindi ho ba't karamihan ang isasagot, kaya sumuko dahil takot na mamatay? Alam niyo po sa totoo lang, lahat po tayo ay darating sa tinatawag nating kamatayan. Lahat po tayo mamamatay din. Yun po ang ating destinasyon sa buhay. Meron po tayong pisikal na kamatayan. Pero ang tanong ho, pagkatapos ng pisikal na kamatayan, ano ang kasunod? Ano ang buhay pagkatapos na tinatawag nating buhay dito sa mundo? Ngayon, ayon sa John 1 chapter 3 verse 36, basahin po natin. Ang sumasampalataya sa anak ay meron daw pong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung pong kamatayang pisikal ay susi or pintuan lamang tungo sa panibagong buhay. Ang tinutukoy po rito ay buhay na walang hanggan sa piling po ng ating Diyos Ama. Ngunit, ang sinasabi rito, yun daw hindi tutugon, yun daw hindi maniniwala, o yung mga hindi mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magkakaroon daw po ng hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ibig sabihin po, ito'y habang buhay na kaparusahan. So kung natatakot tayo dun sa physical na kamatayan, mas nakakatakot po yung spiritual na kamatayan or habang buhay na kaparusahan. Kung tayo po ay napasuko dahil sa takot
na mamatay pisikal, hindi ba dapat sa oras na ito, isipin na natin na napakahalaga para sa atin na isipin yung buhay na walang hanggan. Kaya po, importante rin na isipin po natin ang kahalagahan ng pagdesisyon na isuko ko ng buhay ko sa Panginoon. Anong kapalit? Ang kapalit po ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano pong sinasabi sa Roma, chapter 6, verse 23? Sapagkat, ano raw po? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hindi po sinasabi rito yung physical na kamatayan. Ito po yung tinutukoy ko kanina. Yung pong spiritual na kamatayan, yung habang buhay po na pagkakalayo sa Diyos Ama. Ngunit, ang sabi po rito, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay ano raw? Ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan daw po na, sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng isang church, o pagiging kaanib ng isang relihiyon, hindi raw po sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So sa pagkakataon pong ito, nais kong tawagin ang isa sa mga kasamahan ko po sa Sipag. Okay? Ang pangalan po niya ay si Brother Freddy. Okay? So ating pong i-welcome ang aking kapatid na si Freddy upang ibigay sa atin ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Freddy? Ako po si Freddy Mascuñana. Bata pa po ako ay madalas akong makaranas ng kalupitan mula sa aking ina na madalas ay lango sa alak. Sa kanya ay naranasan ko ang palo na matalang ang walang latay. Labis ang galit ko sa kanyang kalupitan sa akin na nauwi sa pagre-rebelde, lalo na nang mamatay ang tatay ko. Gumulo ng gumulo ang takbo ng aking buhay, kaya noong taong 1982, ako ay napasama sa isang nakawan at sa unang pagkakataon, ako ay nakulong ng 1 taon at 7 buwan. Makalipas ang 1 taon, ang ilang taon sa aking paglaya, ako naman ay natutong gumamit ng iba't ibang droga at bisyo. Taong 1989 nang makatikim ako ng shabu na hindi nagtagal ay naging pusher. Binansagan ako bilang si Big Time Freddy dahil naging supplier ako ng shabu sa Marikina, Antipolo, Morong, San Mateo at Quezon City. Nagsimula na rin akong maging irresponsableng ama at asawa ng aking pamilya. Madalas kong saktan ang aking asawa at nakisama na rin ako sa iba't ibang babae hanggang ako ay magkaanak sa isa sa kanila. Taong 1995, ako ay nakulong sa Marikina City Jail sa kasong drug pushing at lumaya noong 1997. Ngunit, imbis na ako ay umuwi sa aking pamilya, ay tuluyan ko na silang iniwan upang makisama sa ibang babae. Makalipas ang ilang buwan, ako ay nakulong muli sa kasong drug pushing. Sadyang walang direksyon at kapayapaan ang aking buhay. Taong 1999 nang muli na naman akong makalaya. Ngunit ang kalayaang aking natamo ay pisikal lamang. Kaya't walang pagbabago, kung kaya't gaya ng inaasahan, balik pagtutulak droga na naman ako. Kahit mahirap ang dinanas ko sa loob ng kulungan, hindi ito naging aral para sa akin na tumigil sa maling pamumuhay. Kaya taong 2001, muli na naman akong nagbalik sa pangungulungan at sa pagkakataong ito, nasabi ko sa aking sarili na sawang-sawa na ako sa paghipo sa malamig na rehas at magulong pamumuhay. Taong 2003 nang ako'y muling makalaya, ngunit sadyang ako'y alipin ng dyablo at walang alam na ibang hanap buhay kung hindi ang pagbebenta ng droga. Kaya't makalipas ang ilang buwan, ako ay nakulong na naman. Taong 2004, nagkaroon ng gawain ang CCF o Biyahe Jail Ministry na binigyan laya ni Jesus sa Marikina City Jail. At ako ay naimbitahan ng kapwa ko preso na makinig. At sa pagkakataong iyon ay nakadama ako ng kapayapaan kung kaya't noong araw ding iyon ay tinanggap ko ang Panginoon bilang
aking Panginoon at tagapagligtas. Isinuko ko sa Kanya ang aking buhay at naging patuloy ang pagdala ko sa gawain sa CCF tuwing Lunes. Habang lumalalim ang pagkakilala ko sa Panginoon, lalo kong nararamdaman ang pag-ibig at kapayapaan. Lumalakas din ang aking conviction sa aking puso na mali ang pakikipagrelasyon ko sa aking kalibin. Kaya't tinawag ko siya at kami ay nagkasundong maghiwalay. Kinausap ko rin ang aking asawa at ibinahagi ko sa kanya ang aking natutunan sa gawain. At ako ay humingi rin ng kapatawaran sa mga kasalanan ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, ilang beses kong pangungulungan, ay nakadama ako ng kaayusan, kapayapaan at tamang direksyon sa aking buhay. Hindi nagtagal, ako ay nahirang bilang isang D-group leader sa kapwa ko mga inmate. Naging dahilan ito upang lalong mapalapit ako sa Panginoon at natutunan ko na ring patawarin ang mga nakasakit sa akin, lalong-lalo na po ang aking ina. At habang nalalapit po ang desisyon sa aking kaso, nasabi ko po sa Panginoon kung talagang mahal niya ako, bigyan niya pa ako ng isang pagkakataong makalaya at kapag ako ay nakalaya, maglilingkod ako sa Kanya. Dahil minsan nararamdaman ko ang takot na baka matuluyan na ako at mahatulan ng mula 12 hanggang 20 taong pagkakabilanggo sa Muntinlupa. Minsan, sa aking pagbabasa ng Biblia, nabasa ko ang talatang Hebreo 11:1. Tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. At gayon din sa Roma 10:11, nabasa ko rin, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Ang dalawang talatang ito ang nagbigay sa akin ng malaking pag-asa. November 8, 2005, ako ay napawalang sala at naging malinaw sa akin na ako ay pinawalang sala ng Panginoon. Mula po sa aking paglaya at sa huling paglaya hanggang sa kasalukuyan ay labas-pasok pa rin ako sa kulungan, pero hindi dahil sa salang pagbebenta ng droga, kundi sa pagpapahayag na ng salita ng Diyos kasama ang aking asawa, anak at mga dating bilanggo na binago na rin ng Panginoon. Sa kasalukuyan po ay nag-handle din ako ng D-group sa aming lugar sa Malanday, Marikina, na dinaduluhan po ng aking mga kapitbahay at kaanak. Ako rin po ay naitalagang jail coordinator sa Marikina City Jail na nagsasagawa po ng weekly Bible study tuwing araw ng Miyerkules. Sa grasya ng Diyos ay nakapagsikap at nakaipon sa marangal na trabaho. Ngayon po ay meron akong sarili at maliit na negosyo. Tunay na mabuti at walang itinatangi maging ang katulad kong labas-pasok sa kulungan. Ako pong muli, si Freddy Mascuñana, sa Diyos po ang papuri. Salamat ng marami, Freddy. Salamat. Pwede po bang palakpakan natin ang ating kapatid na si Freddy? Alam niyo po, tunay na dakila ang Diyos sa kanyang buhay. So ano po nangyari? Paano siya nagkaroon ng pagbabago? Hindi ba't nung nasa loob pa ng kulungan, ay nagdesisyon na kanya nang isusuko ang buhay niya sa ating Panginoong Hesukristo. So muli po, paano ba natin malalaman ang disenyo at direksyon ng Diyos sa ating pamilya at paano tayong makapagsisimula? Una, sabi ko rito, napakahalaga ng gabay ng salita ng Diyos o yung tinatawag nating Biblia na Manual of Life. Pangalawa, magdesisyon tayo na bigyan natin ng oras ang ating pamilya para gawin natin yung mga responsibilidad natin bilang miyembro ng pamilya. At pangatlo, ano pong kinakailangan? Tayo ay magdesisyon na isuko ang buhay sa Panginoong Hesukristo. Ano pong natutunan natin? Upang maunawaan natin ang disenyo ng Diyos at ma-experience natin ang kabutihan at grasya ng Diyos sa ating buhay, ay kinakailangan nating sama-samang bumalik sa ating Diyos. So sa pagkakataon pong ito, nais ko kayong bigyan ng pagkakataon
Kung ano pong ginawa ng Diyos sa akin, kung anong ginawa ng Diyos kay Freddy, ito po'y maaari ding mangyari sa inyo. Ano pong kinakailangan? Kinakailangan magkaroon po tayo ng desisyon na nais na nating magbago at nais na nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Kung nais po nating ma-experiensya ang tunay na pag-ibig at pagmamahal at maging maayos tayo bilang isang pamilya at individual, kung nais po ninyong isuko ang inyong buhay sa Panginoon, pwede po bang sundan ninyo ako sa panalangin ito? Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aking buhay. Naniniwala po ako na ang aking pagdalo sa gawaing ito ay hindi aksidente, kung hindi ito ay nilayon o itinalaga mo para sa aking buhay. Inaamin ko po, Panginoon, na ako ay nagkasala sa inyo, na marami akong mga bagay na nagawa na naging dahilan ng pagkasira ng aking buhay, maging pagkasira rin ng aking pamilya. Sa pagkakataon pong ito, sa aking paghingi ng kasalanan, iniimbitahan kita, Panginoon, na pumasok sa aking puso, sa aking buhay. Ikaw na po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo po ako. Ikaw po ang maggabay sa lahat ng aking gagawin at magiging desisyon sa aking buhay. Samahan mo po ako sa bawat pagkakataon. Isinusuko ko na po ang aking buhay, ang aking pamilya sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang papurihan sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.